on you. Sa Tagalog po, makasin kayo ng katuwiran at pag-aani kayo ng tapat na pag-ibig. Bungkalin ninyong muli ang napabayahang lupa sapagkat panahon na upang hanapin natin si Yahweh. Amen. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng pagpapala. Let's claim it, church. Ano ba ang ibig sabihin ng rain? Provision and fruitfulness. God's provision for us, symbolizing spiritual blessings, not just material blessings like
Amen. Hallelujah. Indeed, let us always remember that how God found us even when we were lost. And this song entitled Natagpuan is a reminder to all of us that God has never changed and He has never failed. That in Him we have found a true peace and a purpose. So today, church, if you are believing and if you are claiming that you have found the love of Jesus, He wants you to lift your voices, lift your hearts, and lift your hands as we sing this song, Natagpuan. Hallelujah, Jesus. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Come on, church, sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Kung sa krus ako'y iyong pinalaya, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, Ikaw ang kaagapay. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Panginoon, Ikaw ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Kung sa krus ako'y iyong pinalaya, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo natagpuan. Ang iyong pag-ibig na dakila. Sa krus ako'y iyong pinalaya, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya ko. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo.
ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang Ay mamalagi sa presensya mo. luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Oh Jesus, luwalhatiin ang pangalan mo. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Opo, Ama. Dakilang Diyos, narito po ang aming sama-samang pagsamba sa iyo. Buong puso po naming inaalay. Dakilang Diyos, salamat sa lahat ng pinagkaloob mo sa amin. Lord, na magagawa namin magpag-alay ng pagsamba. Dakilang Diyos, ikaw aming Ama. Yes, sa buhay na ito, sa lakas, sa pag-iingat sa amin. Lord, sa lugar na ito, na inilan mo pang kami ay malaya na makapagpaabot sa iyo ng aming pagsamba. Opo, Panginoon, pinupuri ka namin, dakilang Diyos. Yes, oh God, thank you, Lord, for this place. Lord, as an altar, Lord, before you, we can offer our worship, Lord, our praise, our prayers. So, amen. Sa umaga po ito, narito po tayo sa altar ng Panginoon. Kasama po natin siya. Ialay po natin kasama ng ating pagsamba ang ating mga dalangin. Pwede pong sambitin ang iyong mga dalangin sa harapan ng Panginoon. Thank you, God. Ng iyong pag-ibig na dakila doon sa krus. Yes, sambitin po natin ang ating mga dalangin sa Panginoon. Ito po ay sweet aroma. Jesus, ako'y Like an incense burn. aawit nang walang hanggang pagpupuri. And it smells a sweet smelling savor, an aroma before the throne of God. Ng iyong pag-ibig na dakila Thank you, Lord God. doon sa krus, ako'y iyong Yes, Lord. pinalaya. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Jesus, ako'y Acknowledge you, your holy aawit presence in our nang midst. walang hanggang pagpupuri. Hear the prayers of your people, Puso Lord. ko sa'yo. Let them know, let them feel, Lord, you are here, Lord. That we are loved, O God. Natagpuan ang iyong pag-ibig Lord, na dakila That you are the all-knowing. doon you're the sa omniscient, omnipotent. krus, ako'y iyong Holy God. pinalaya. Oh, Lord Jesus. Jesus, ako'y Punin mo ang iyong puso, aawit ang kalot, nang walang hanggang ang iyong kapangyarihan, pagpupuri. Panginoon. Ang puso ko Ang iyong sa'yo. presence, Lord God. Oh, bless your people. Natagpuan ang iyong Bless your pag-ibig people, na Lord. dakila With your presence, oh God. doon sa krus. Hallelujah. In this place, oh God. Yes, Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Narito, Panginoon, Ang ang aming puso pagsamba. ko sa'yo. Mula sa aming puso. Saya, Natagpuan ang iyong pag-ibig. puso, Lord God. Lord, tinatas namin, Lord, sa iyong banal na trono. Ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang
inyong mapagpalang kamay, Panginoon. At minsan pa, abutin niyo po ng buong kapangyarihan ng bawat isa, dakilang Diyos. Pagharian niyo po sa pangalan ni Jesus. Tanggapin ang inyong pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Pagtalo po natin ating pagsamba, papuri. Oh, hallelujah! A joyful noise unto the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Amen, amen. Praise Jesus. Oh, Lord, hallelujah. Amen, amen. Welcome po ang bawat isa. Bago po tayo maupo, kamayan po muli natin ang ating mga katabi bilang ating pong pagtanggap sa ating mga kapatid sa Panginoon. Welcome po, maging po ang mga nasa malayo at malapit sa atin ang ating puso sa ating pagsamba sa Panginoon. Thank you, Lord, sa ating live streaming, sa ating online service. Welcome po natin ang bawat isa na mag-laan ng kanong oras sa papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Praise God, it's good to see you all. Salamat po sa Panginoon. At ako'y naniniwala na ating pong full attention ay na kay Lord sa umagang ito. Amen. Amen. Hallelujah. Na basa natin kanina sa Hosea 10:12 na yung nagsisik kay Lord. Amen. Pinauulanan ng pagpapala. Amen. Amen. Palapakan po muli natin ang ating Panginoon. Yes, sa umagang ito. Thank you, Lord, para sa salita ng Diyos. Makipagbukas po kayo sa akin. Babasahin po natin dito po sa Psalms from verse 21 hanggang sa ang ating pong text ay Psalms verse 21 from verse 21 hanggang 43. Medyo mahaba po ito, pero babasahin lang po natin. Ang ating pong reading ay from verse 21. Babasahin po natin yung reading po natin, verse 21, then 22, and 31. Okay. So, kayo na lang po ang magbabasa ng buong chapter, para sa context ng ating pong mensahe. Ang sabi po dito, reading from the Holman Christian Standard Bible from verse 21, ang sabi po dyan, tingnan po natin. Okay, sundan po natin. Ang sabi po, let them give thanks to the Lord for His faithful love in His wonderful works for all humanity. Verse 22, let them offer sacrifices of thanksgiving and announce His works with shouts of joy. Sa verse 31, basahin po natin. Ang sabi po dito, 31, let them give thanks to the Lord for His faithful love in His wonderful works for all humanity. Amen. Idagdag ng Diyos ang biyaya at pagpapala, minsan pa, higit pa. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pakikinig at pagbabasa ng kanyang mga salita at ang mensahe dito. Dito po salita ng Diyos na binasa po natin. Ang title po, theme po natin, nais kong ibahagi sa umagang ito, ay ito pong celebrating God's goodness as a family. In short, church thanksgiving. Okay. A Thanksgiving celebration. Alam niyo po, ito pa isang reality. Tingnan po natin. Next slide po tayo. Isa pong reality na makikita po natin sa ngayon, maging sa mga Christians. Ito po, next slide. Okay. Tingnan po natin yung next slide. Okay. Many, okay. Next slide. Sa ating, pagdating po sa pasasalamat, marami po
yung nagsasabi ng thank you, that is saying thanks. Pero hindi lahat nagbibigay ng pasalamat, giving thanks. Alam niyo po ba, may malaking pagkakaiba yung saying thanks and giving thanks. Nakita ko po ang isang bata tumanggap ng regalo mula sa kanyang tito. Ang sabi ng kanyang mami, "Oh anak, say thanks. Say thanks to your tito." Thank you, tito. Saying thanks. Ano bang pagkakaiba? Hayaan niyo po, ibigay ko po sa inyo ang kahulugan at ang comparison, pagkakaiba po ng saying thanks, pagsasabi ng salamat, at pagbibigay ng pasasalamat. Napakalaki po ng pagkakaiba. Sige po, next slide po tayo. Ito po, before that, giving thanks yan. Yung saying thanks muna. Ito po, saying thanks. Saying thanks is an expression, an acknowledgement. Oo. Okay, at halimbawa, yun, tumanggap ka, you say thanks. Can be automatic, or yung nakasanayan natin. At simple saying thank you. It's an expression. Next. Ito pong kaiba, yung thanks, yung giving thanks is an action and an offering. Sa Bible, biblically, ito po, to give thanks means, anong ibig sabihin ng magbigay pasalamat? To present, offer, or return something to God. Sa ating pasasalamat, ano po sa tingin nyo? Ito ba ay saying thanks or giving thanks? Tuloy po natin. Next. Ito po, giving thanks connects with, ito po, ang pag-giving thanks, ito po. So yung saying thanks, pagsasabi lang ng pasasalamat, an expression of acknowledgement. Yung giving thanks, ito po ang mababasa natin sa Bible. Konektado po siya sa praising. Ang giving thanks may praising. Colossians 3:17. Ang giving thanks may worship. So ang layo sa saying of thanks. May worship siya. Psalms 104. Enter into His gates with thanksgiving. And letter C, obedience. 1 Thessalonians 5:18. Sa pangalan ng Panginoon magpasalamat. Ito ang kalooban ng Diyos. So, ang giving thanks may obedience. Konektado siya sa obedience. And sa Psalms 50, verse 14, and Psalms 102, verse 22, ang pasasalamat ay merong sacrifice. So, ang laki ng pagkakaiba. Kaya yung iba, mas okay yung saying thanks kasi mas madali, walang effort. Thank you. It's done. Pero ang laki ng pagkakaiba. Another thing, yung saying thanks, optional. Magpasalamat, magsabi ka ng thank you, hindi. Depende sa'yo, optional. Pero alam niyo po, yung giving thanks, it is a command. Utos po siya. Na magpasalamat. Okay. Ito po, saying thanks is polite. Giving thanks is spiritual. Saying thanks is optional. Saying thanks, or ito, pangalawa giving ito. Giving thanks is commanded. Okay? Saying thanks is optional. Giving thanks is commanded. Inuutos siya. Okay, tingnan po natin yung ating scripture dito, yung kanina, dalawa, yung Psalms, tingnan po natin, yung Psalms 50, okay, Psalms 50, tingnan po natin, verse 14, tingnan po natin. Okay, tingnan po natin that scripture. To see, makita po natin yung giving thanks sa Bible, it is commanded. Okay. At sa Bible, hindi inuutos sa atin yung say thanks. Ang inuutos sa Bible ay giving thanks. So tingnan niyo po, Psalms 54:10. Sacrifice, ano daw ang isa-sacrifice? Ano ang isa-sacrifice? Basahin niyo po. Ano ang isa-sacrifice?
A thank offering to God and pay your vows to the Most High. See? Sacrifice. It's a command. Anong isa-sacrifice? A thank offering. So tingnan niyo po yung pasasalamat sa Diyos. Yung merong sacrifice offering. So ang laki po ng pagkakaiba. Kaya po yung thanksgiving to God, it is a celebration. So ang laki po ng pagkakaiba. At sa umagang ito, alam niyo po, ibahagi ko po sa inyo yung tatlong dahilan, ayon po sa binasa natin na salita ng Diyos, 3 great or main reasons, tatlong pinakarason kung bakit tayo kailangang magpasalamat. Bakit ba inuutos yung pagpapasalamat? Yung hindi lang salita. Alam niyo po yung saying thanks, it's just a word, verbal. Pero yung giving thanks, it's an action. May action. Yung pagpapasalamat, pagbibigay ng pasasalamat. So, ang pasasalamat, masasabi natin, dalawang klase ang pasasalamat. Yung pagsasabi ng salamat at yung gawain ng pagpapasalamat. So, yung Thanksgiving ay gawain po ito ng pagpapasalamat. Alam niyo po, karamihan nagsasabi ng yung just saying thanks. Alam niyo po, guilty ako dito. At na-born again po ako sa isang church at kabataan, 18 years old. Yan po, kasama ko yan si Barbadi. Mga kabataan kami sa church. 18 years old. 1984, 85, ganun. At so, mahigit na po akong 40 years na Christian at 30 years nang nagpapastor. Pero alam niyo po, yung 15 years sa una kong pagpapastor, yung pasasalamat na gawa namin kay Lord, traditional, religious, just saying thanks. Wala talaga yung talagang buod ng totoo at pasasalamat na ayon po sa mga salita ng Diyos. Ngayon, naintindihan po natin, ang pasasalamat pala sa Diyos na hinihingi niya ay yung giving thanks. Merong offering sacrifices of thanksgiving. Ang hinihingi ng Diyos. Tingnan po natin in the New King James Version, Psalms 107 verse 31. Tingnan po natin. Makikita po natin diyan yung merong ang Diyos pala sa kabutihan niya, sa mga pinagkakalob sa atin, meron po palang sacrifices of thanksgiving na para sa Diyos na dapat nating iaalay sa Kanya. Kaya ang dapat po talaga pala, ang church ni Lord ay merong thanksgiving celebration. Thanksgiving party. Tingnan niyo po. Psalms 107 verse 31. Tingnan niyo po. Oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and His wonderful works to the children of men. Tingnan niyo po, that men would give thanks to the Lord for His goodness and wonderful works. Kung naranasan po natin, alam po natin ang kabutihan ng Diyos, His goodness, in His wonderful works, tayo po ay magta-thanksgiving sa Lord. Tingnan po natin ito, tingnan po natin yung verse 22 nito, verse 22, 31 nito. Iurong po natin. 22, tingnan niyo po. Let them. Utos po, di ba? Hindi naman pakiusap. Sabi ni Lord, let them sacrifice. Ano daw po ang isa-sacrifice? Yung iaalay mo natin? Ano daw po ang iaalay natin? Basta tingnan po natin. May sinasabi po dati sa atin dyan ng Diyos. Alin daw po yung iaalay natin? Alay ng, tingnan niyo po, mga alay, sacrifices ng pasasalamat. Ang pagbibigay pala ng pasasalamat sa Diyos, thanksgiving, ay merong kasamang sacrifices. Ano yan?
handog alay. Merong iniaalay tayo na bunga ng ating pagsakripisyo. So yung pagpapasalamat sa Diyos, yung pagbibigay, ito pa ay hindi simple katulad ng pagsasalita lang ng pasasalamat. Meron po itong action. Meron pong offering, may handog para sa Panginoon. Merong yung sacrifices of thanksgiving, ipinagkakaloob natin sa Panginoon. Three great reasons why the church must celebrate thanksgiving to God. Ito po, ayon po, hango po sa salita ng Diyos nating binasa, yung number one is, for His faithful love and wonderful works. Alam po natin ito. Nakita natin ito. Karami po sa atin, naranasan natin yung tapat na pag-ibig ng Diyos. Na kahit ang tao nagkasala, kahit ang tao dapat parusahan, yung pag-ibig ng Diyos ay tapat pa rin, nanaig, nagpatuloy pa rin, hanggang ipinagkaloob niya ang kanyang anak. Ang anak naman, ipinagkaloob ang kanyang buhay. At maging hanggang sa krus. At hanggang ngayon, maging sa darating, ang pag-ibig ng Panginoon ay faithful. Amen? At patuloy niyang inihahayag yung kanyang mga kahanga-hangang gawa. Faithful works. Tingnan po natin yung verse 21. Balikan po natin. Tingnan po natin, sabi po doon. Sabi po dyan, oh, that men would give thanks to the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. Amen? Lahat naman tayo, children of men. Anak tayo ng mga tao, mga anak tayo ng tao. Ngayon, sinasabi niyang, pasalamatan natin ang Diyos, magbigay tayo ng pasasalamat. Sabi sa verse 22, punta po tayo ng verse 22. Sacrifice of thanks, ito 22, the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. So may declaration, may testimony, mayroong rejoicing, may pasasalamat. Ano ba yung mga wonderful works ni Lord? Tingnan po natin. Next slide. Diyan po, naglagay ako ng mga wonderful works ni Lord. Yan po, wonderful works ni Lord. Tama ba? Nararanasan ba natin yan? Salvation stories, mga testimony ko ng pagliligtas ng Panginoon, transformed lives, mga buhay na binago ng Panginoon, kung paano siya noon dati, gapos ng kahirapan, gapos ng bisyo, gapos ng kasamaan, sama ng loob, pero nung lumapit sa Panginoon, siya'y pinalaya ng Panginoon, siya'y binago ni Lord, transformed lives, palakpakan po natin si Lord. Next, ano pa? Wonderful works ni Lord, restored marriages, restored families, mga, broken family. Yes, ngayon, ni-restore, inayos ng Panginoon. Marami po niyan dito sa church. Mga marriages, relationship, family, dati sira, wasak, inayos ng Panginoon. Ano pa po? Answered prayers, healing, provisions, mga wonderful works ni Lord. Amen? Sino pa nakaranas niyan? Sino pa nakakita niyan? Amen. Amen. Yan po, tumatawag sa atin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Next, ito po, number two, reason ng thanksgiving para kay Lord. For He rescue us from the storm of life. Sapagkat iniligtas tayo, hinango tayo ng Panginoon sa bagyo ng buhay. Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Kami po ni Brother Buddy, mahigit na po kaming 40 years sa Christian life kasi 18 years old ba naman kami nagsimula. So 40 years na kami sa Kristiyanong buhay. Bilang Kristiyano, maraming beses naranasan namin mga bagyo ng buhay. Pero ngayon, narito po kami. Brother Buddy, halika nga. Nakaka-bless, Brother Buddy. Hindi ako nito iniwanan. Praise God kami ni Brother Buddy. Praise God. Close friend kami noon. Di ba, Brother Buddy? Amen. Naalala ko si Brother Buddy, lagi itong may backpack. Ang lagay, sliced bread, fried chicken, inihaw na chicken. Kaya masayang kasama naman si Brother Buddy actually. Salamat, maraming storm dumaan sa amin. Maraming storm dumaan sa church. Pero salamat sa Diyos, narito kami ni Brother Buddy.
Amen. Praise God. Nagpatuloy sa Panginoon. Amen. Praise God. Salamat. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Storms of life. Mabasa po natin from verse 33 to 43. From verse 25 to 32. Ito po ang mababasa po natin. 25 to 32. Yung pong mga gawa ng Panginoon kung saan po tayo niya na-rescue. Yan. Saan tayo ni-rescue ng Panginoon? Waves of problems. Sa verse 25, makikita po natin yung mga waves of problems. Sa verse 26, yung sobrang takot, ni-rescue tayo ni Lord. Verse 27, loss of courage dahil po sa mga problems, storms of life, na walang tayo, pinanghinaan tayo ng loob, pero niligtas tayo ni Lord. Saan pa? God calms the storm. Si Lord yung nagpapakalma, nagbibigay ng kapayapaan, kapanatagan sa ating kalooban. Sa verse 30, dinala tayo ng Panginoon sa isang payapa at ligtas na lugar na siya nating nais. Tingnan po natin yan, verse 30. Tingnan po natin ang verse 30. Yes. Tingnan niyo po. They rejoiced when the waves grew quiet. Yung storms, yung alon, pinayapa ng Panginoon. Then He guided them. Then ginaid ni Lord doon sa harbor that they long for. Ano po yung harbor? Ano mo yung harbor? Kapag malakas ang bagyo, may bagyo sa dagat, yan po yung taguan ng mga barko. Hindi siya naaabot ng dagat yung mga malalaking alon, hindi po. Amen. Dinadala tayo ni Lord doon sa kung saan lugar na payapa at magkakaroon tayo ng kapahingahan. Yan po yung pagliligtas sa atin ni Lord. Deliverance, rescuing ng Panginoon. Sino po dito sa buhay nakaranas ng pagre-rescue ng Panginoon? Amen. Pwede ba pumalakpak sa Panginoon? Yes. Thank you, Jesus. Yes, Lord. More, Lord. Hallelujah. At ito po ang next. Ito po yung pangatlong dahilan ng pag-aalay ng pasasalamat sa Panginoon. Thanksgiving celebration. Ito po yung pangatlo. For His power to reverse any situation. Ang Diyos, ang ating Diyos, may kapangyarihan na baliktarin. May kakayan ang Diyos na baliktarin ang anumang pangyayari, ang anumang kalagayan sa ating buhay. Mababasa po natin verse 33 hanggang verse 43. Ipinahayag dyan ni Lord ang kanyang kapangyarihan kung paano niya po binabaliktad ang mga situation. Next slide. Diyan sa talatang yan, sinasabi po, makikita po natin, God is the God of turnarounds. Sino po dito nakaranas ng turnaround sa buhay mo? Nakaranas po ng turnaround. Dati nasa direksyon ka ng kapahamakan, direksyon ng kawalan ng pag-asa, direksyon ng walang patutunguhan. Binago ni Lord. Binago yung situation mo. Thank you, Lord. Tingnan niyo po ang sabi sa verse 33. Si Lord, magagawa ni Lord na yung rivers, magagawa niya itong baguhin, baliktarin. Yung rivers, kaya ni Lord na gawing disyerto. Grabe si Lord. Rivers, kaya niya gawing disyerto. Ano yan? Judgment yan ni Lord. Pwede mo tingnan natin sandali yung verse 33. Tingnan po natin. Ang sabi sa 33, He turns river into desert, springs of water into thirsty ground. O tingnan niyo po, bukal ng tubig, kayang gawin ni Lord na maging tigang na lupa. Grabe si Lord. Judgment yan po ni Lord sa mga proud, sa mga mapagmataas sa harapan ng Diyos. It's a judgment. Tingnan po natin yung verse 34. Sunod. Ito naman. And fruitful land into salty wasteland. Tingnan niyo po, mabungang lupa, kayang gawin ni Lord na isang maalat na walang kwentang lupa. Oh, judgment pa rin yan.
because of the wickedness of the inhabitants. O kapag sobrang sasama ng mga naninirahan. Okay, 35. He turns a desert into a pool of water. O ito naman, magagawa naman niya ni Lord. Yung disyerto naman, pwede niya itong gawin ng pool. Pool, swimming pool. Pool of water, kayang gawin ni Lord. Ano pa? Dry land into springs of water. Tigang na lupa, pwedeng gawin ni Lord na magkaroon ng bukal. So, di ba, ano sinasabi ni Lord? Siya ay Diyos ng bumabago ng buhay, ng condition, ng situation ng ating buhay. Say amen. Ang naniniwala, mangyayari. Amen. Yes, oh God. Thank you, Jesus. Ito po ang kakayahan ng ating Panginoon. Yung kanyang maggagawa. Tingnan po natin, God can change situation. Tingnan po natin yung verse 43. Sa verse 43, sinasabi ni Lord sa atin, sa verse 43, sabi po, ito po nakalagay sa verse 43. Pay attention to these things. Pay attention daw. Tingnan po natin yung mismo yung verse. Tingnan niyo po. Verse 43. Sabi diyan, let whoever is wise. May whoever ba dito na nakaupo sa umagang ito? Whoever is wise. Sa tingin mo, wise ka ba? Amen. I believe narito ka. It's a wise thing. Ang totoong wise talaga, nasa Panginoon paglinggo. So, wise choice. Sabi diyan, whoever is wise, pay attention to these things and consider the Lord's acts of faithful love. Sabi diyan, i-consider mo to. Yung faithful love ni Lord and pay attention to these things. Ano ba yung dapat i-pay attention mo? Yung these things, ano ba yon? Yung faithful love ni Lord, yung kanyang wonderful works, yung deliverance, yung pagre-rescue sa lahat ng panganib natin pinagdadaanan, maging yung kanyang power, these things, consider, pay attention. Paano natin gagawin yan? Paano may consider? Alayan natin si Lord ng mag-offer tayo ng sacrifice of thanksgiving. Hallelujah. Tingnan po natin Psalms 116 verse 17. Okay. 116 verse 17. I will offer you, sabi po ng psalmist, I will offer you. Ano ang i-offer niya? A sacrifice of thanksgiving and call on the name of the Lord. Psalms 50. Next, Psalms 50, verse 23. Whoever, again, may whoever ba dito sa umagang ito? Ang sabi po diyan, whoever, ang sino man. Ang sino man na mag-aalay ng pasasalamat, handog. Ano ang sabi ni Lord? Honors me. Honors me. Ino-honor ni Lord ang nag-celebrate ng Thanksgiving na may sacrifice of thanks offering. Whoever orders his conduct, I will show him the salvation of God. Balik po tayo sa ating slide. Amen. Balik po tayo. Yes. Ito po. Hallelujah. Ang ating Diyos. Hallelujah. May kapangyarihan to reverse any situation. Yan po mababasa natin. Verse 3 and verse 43. Next. Amen. Ito po. Hallelujah. Let us offer sacrifices of thanksgiving. Sacrifice, mabasa po natin in verse 21 and verse 22 sa Psalms 107. Mga binasa po nating talata, sacrifice offering, a best offering. Kailan yung Thanksgiving na ikaw ay may handog, alay, may handog alay ng pasasalamat sa Panginoon. Nung mapunta po ako sa Piuduran, Albay, sino po nakapunta na sa Piuduran? Doon po sa church sa Piuduran, Faith Assembly of God Church sa Piuduran,
sa sentro lang po ng Piuduran, Albay. Nung ako po ay mag-preach doon, nakilala ko po yung isa sa mga leader. Pagkatapos po ng service, dinala po ako sa bahay. Meron po siyang, sa Piuduran, meron po siyang barbershop, tapos meron po siyang bike repair shop. At alam niyo po, testimony niya sa akin, sabi niya, Pastor, napunta kami dito sa Piuduran, walang-wala kami. Napadpad kami dito sa Piuduran, galing kami ng Calaveria, Masbate. Dayo, Pastor, kami dito. Pero ang bahay nila nasa sentro, harap kalsada. May bike repair shop at merong barber shop. Ay, ito si taga Piuduran ka, ano? Okay. At alam niya po yung kwento, ang sabi niya, Pastor, nung Thanksgiving sa church, napakinggan ko, ang totoong pasasalamat, may handog, alay, pasasalamat. Merong offering of sacrifice thanksgiving. Pastor, walang-wala ako. Wala kami, Pastor. Dayo kami dito. Pero Pastor, pag uwi ko sa bahay, ang heart ko, gusto ko makapaghandog sa Panginoon. Pastor, pag uwi ko sa bahay, nakita ko yung tabla sa amin. Ang tablang ito, napulot ko na inanod ng baha. Alam mo ginawa ko, Pastor? Naalala ko sa church, kulang ng upuan. So, kinuha kong tablang ito, nilagyan ko ng mga paa at dinala ko sa church. At alam niyo po ang sumunod, Pastor? May nagpaayos sa akin ng bike. Tapos sunod-sunod na yung nagpapaayos ng bisikleta sa amin. Tapos, Pastor, marunong ako maggupit. Hanggang may nagbigay sa akin ng upuan sa barbero at salamin. Yung mga anak ko na nag-aayos ng bike, ako naman ang naggugupit. At alam niyo po, one time, after 3 or 5 years, bumalik po ako ng Piuduran, Albay. Dumaan po kami sa may tindahan, isang mini grocery store. Naku, si brother, Pastor, andito pala kayo, wala kayong pasabi. Kasama ko po yung kaibigan kong pastor. Tuloy kayo, Pastor. Opo. Magmerienda kayo, Pastor. Binigyan kami ng soft drinks at biscuits. Pastor, sa amin na ito, mini grocery, blessing ni Lord. Sabi ko talaga, palapakan po natin si Lord. Hallelujah. At alam niyo po, nagpapasar ako dito one time, dumating siya. Oh, brother, nandito kayo. Doon sa Kabangan. Pastor, naghahanap ako ng motor na mabibili, service namin. Nakita yung motor ko, yung yellow motor, Honda yellow. Yung sinid offering sa akin ni Pastor Raymond, binigyan ako ng yellow motor, 125cc. Pastor, bilhin ko na yan. Ayaw ko sana kasi regalo sa akin. Pastor, gagamitin ko sa Bible study, sa ministry. O sabi ko, sige na, kunin mo na. Alam niyo po yung favor at blessing sa kanya ni Lord. Tuloy-tuloy. Nagsimula sa isang sacrificial thanksgiving offering. Alam niyo po, continuation sana ng small group yung message ko, pero ito po yung message na ipinilit ni Lord na ibahay ko sa umagang ito, that I rush to prepare. Bakit po? Sa Sunday po kasi, next Sunday, December 6, Thanksgiving po natin. Thanksgiving celebration dito. 10:30. Magsasalo-salo tayo. Pasasalamat sa Diyos na tama, katanggap-tanggap, at kalugod-lugod sa Panginoon. Magta-Thanksgiving po tayo na merong, ang bawat isa ay merong pong offering of sacrifices of thanksgiving. Amen. Amen. December 7, 2025, Sunday, 10:30 a.m. a.m. po, 10:30 a.m. Next Sunday, ganito po, magsasama-sama po tayo.
Magdala po tayo. Kasi Thanksgiving, salo-salo yan. Celebration. Magdala po tayong pagkain. Pero higit sa lahat, yung ating pong sacrificial Thanksgiving offering, our best offering. Estudyante ka, wala kang pera, pero may allowance ka. Siguro yung binibili mong soft drinks, yung Coke, hindi ko na muna ito. Tubig na lang ang iinumin ko. Hindi ako bibili ng Coke. That is a sacrifice. Amen. Sa halip ng Coke, soft drinks, tubig na lang iinumin mo. Kasi para sa aking best offering, sacrificial thanksgiving offering ko kay Lord. Amen. Sacrifice. Ito po yung handog pasasalamat na merong aray, merong kirot. Sacrifice nga sacrificial. Amen. Maybe something na parang si Mary Magdalene, 1 taon na inipon niyang pabango, alabaster box. Yung inalabaster box, napakamahal. Inipon niya, ibinili niya para sa kanyang special day. Pero sacrificially, in-offer niya kay Lord. Amen. Sa next Sunday, kikilalanin natin ang kabutihan ng Diyos. Ang kanyang wonderful works, His faithful love, His power, and yung kanyang pag-rescue sa atin. Magsasama-sama muli po tayo dito. Manalangin po tayo. Amen. Hallelujah. Imbitahan ko po, bawat isa tumayo sa pangalan ng Panginoon. And let me pray for you. Gabayan tayo ng Panginoon. Samantalayin po natin, ito pa isang opportunity sa bawat isa sa atin. Sa buong 1 taon, sa lahat ng kabutihan ng Diyos, sa kanyang tapat na pag-ibig sa atin, na we can come, acknowledge the Lord, His faithful love, His wonderful works, how He rescued us, and His power over us, that we can come. That next Sunday will be very special day para kay Lord. Yes. Na tayo ay pupunta na dala-dala ang ating offering sacrifices of thanksgiving. Best offering natin, offering of sacrifice thanksgiving. Hindi po ito yung ordinary offering natin. This is not the regular. This is not the ordinary offering. This is an sacrificial offering of thanksgiving sa kabutihan ni Lord sa atin sa buong 1 taon. Kaya huwag po tayong mawawala sa Sunday. Next Sunday, isi-share ko po sa inyo yung benefits, yung blessing ng nagbe-best offering para kay Lord as a thanksgiving offering. Hallelujah, praise God. Itaas po natin ating kamay sa Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, salamat po, O Lord God, sa paghahayag mo sa amin ng iyong kalooban, Panginoon. Yes, God, hallelujah. Dalahin ko po bawat isang narito, Panginoon. Lord, more of your grace, more of your mercy, Lord. Bigyan mo po kami ng strength, Lord God, na gawin ang nararapat, Panginoon, sapagkat ito ang kalooban mo, dakilang Diyos. Lord, at patuloy, Panginoon, buhusan kami ng iyong biyaya at pagpapala, ng iyong favor, Lord, sa mga kaparaanan mo na inihahayag mo sa amin, na malakaran namin, Lord, faithfully, Lord God. Thank you po, Lord, sa katotohanan ng iyong mga salita. Thank you, Lord, sa learning sa umagang ito, sa katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, next Sunday will be a new day, a new Sunday sa bawat isa sa amin. Lord, a breakthrough sa aming Christian life, Panginoon, dakilang Diyos. Lord, i-guide mo, i-lead mo, Lord God, sa pamagitan ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, ng bawat isa sa amin, babalik, Panginoon, dala-dala taglay, Panginoon. Pasasalamat mula sa aming puso, at ikaw ay maalayan po namin, mahandugan alay pasasalamat, Panginoon. Thank you,
we praise, Lord. Palakpakan po natin sa Lord. Amen. Amen. Makakatanggap po tayo ng envelope at sa ushering po, table, may mga envelope po doon. Paglalagyan po natin ng ating best offering, offer of sacrifice of thanksgiving, para madala po natin sa Panginoon. Amen. At sa Sunday, dito rin po tayo magsasalo-salo as we celebrate the goodness of God in His love sa ating life. Amen? Amen. Yes. Glory to God. We may now bring our tithes and offerings to the Lord with joy and gladness in our hearts.
tithes and offerings. Heavenly Father, we come before you with full of gratitude for your abundant blessings. Thank you for the provision of our daily needs. We recognize that you are the source of all good things and that everything we have belongs to you. And as we give our tithes and offering, may it be a sweet aroma to your kingdom. And we pray that you would multiply this just like you multiplied the food and the loaves. Lord, we thank you and we bless your holy name. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. Are you blessed, church? Are you blessed? Amen. Hallelujah. Again, church, may I see the hands of those who found the love of Jesus Christ. Hallelujah. As we live into this place, ipakita natin sa mundo that we are the living testimonies of God's amazing grace. Amen? Kaya ibalik natin lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Sa hatid ng pusong pinagpalan ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Hallelujah. Para lang sa ating Panginoon lahat ng papuri at pagsamba ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin natin ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show His favor and give you peace. I declare blessing of shalom, nothing lacking, nothing missing, nothing broken, great wealth and favor. Favor upon favor, miracle upon miracle, protection upon protection, promotion upon promotion, healing upon healing. Receive it, receive it, receive it, receive it. In Jesus' name, amen and amen. God bless us all. Hallelujah.